hatid na ako ng aking asawa, at dahil nga day off ko ngayon, yun ang duty ko, maghatid. Ayan, punta muna ako dun sa park. Andito na ako sa my park, pero grabe, frozen pala yung ano yan, mga sidewalk, pero pwede na rin. Try lang natin, pasyal ko kaya dito. Tara. Ayun. Dahan-dahan. Medyo frozen yung ano yan, yung kalsada, yung parking dito. Napakadelikado. Pero dito naman sa sidewalk, okay naman. Yan, kung gusto mong merong kang alagang aso na patakbo-takbuin mo na walang tali, pwede mo dyan dalayin dito sa off-leash area ng dog park. Ayan. Dito tayo, lakad-lakad. Ayan, dito nga sa kanda ngayon, pahirapan na nga pala. At marami na ngang nawawalan ng mga status dito sa Canada dahil nga sa naggigpitan na po yung sa immigration, at saka yung mga nag-student visa na nabigyan ng temporary working visa, yun patapos na rin yung karamihan, especially nga sa mga Pilipino. Ang dami-dami na pong naapektuhan. Ayan, nagpalit ako ng camera kasi yung itong GoPro ko, siguro dahil nga malamig, nag-automatic off siya. Ayun nga, yung sinasabi ko, marami nang nawawala ng status dito sa Canada. Yung iba lumilipat na ng ibang province kasi nga baka mabigyan sila doon ng LMIA. Pero dito naman sa iba, dito sa Ontario, malapit dito rin sa Toronto, na meron akong mga napapanood ng mga vlogger na mga nag-student visa yung mga asawa nila. Nag-reapply sila ng ano yan, ng permit, and then permit na visit visa para magkaroon sila ng status. Yun nga, na ilang taon na rin sila dito sa Canada. Yun nga ang problema, naghihigpitan na yung immigration dito. Yan, hindi tayo makadiretso kasi frozen yung daan, pakita. Ayan, frozen. Hindi na ako didiretso kasi baka delikado yung ano yan, daan. Ayan, kaya yung mga nagbabalak na mag-student visa dito sa Canada, yun nga, nagkakahirapan na ngayon. At saka hindi na sila ata tumatanggap ng yung mga short course para sa student visa. Ang hinahanap ata ng Canada ngayon, yung mga papasok dito na student visa, yung mga magmamasteral sa healthcare, engineering, sa mga construction, ganun. Yung mga skilled na mga like factory worker, yung mga laborer, para hindi na sila tumatanggap ngayon masyado kasi nga sa sobrang dami na po nung pumasok nung pandemic, at nag-apply sila ng temporary visa nga dito. Ngayon nagkakawalaan na po ng ano yan, status. At saka kung pupunta ka man dito, yung mga student, pwede silang magtrabaho nung time ng pandemic nga dahil nga survival noon. Tapos yung mga binigyan sila ng permit na pwede silang makapagtrabaho ng full time. Pero ngayon, balik na naman sa dati na 20 hours a week na lang yung trabaho ng mga estudyante, yung mga student visa. Kaya yung mga nagbabalak po, talaga dapat paghandaan ninyo, dapat meron kayong pera na talagang panggastos dito, kasi hindi na talaga tatanggap yung mga employer ng mga student na full time. Ayun, kasi dahil nga
yung mga lokal dito, yung mga Canadian citizen nagreklamo na kasi nga yung mga binibigyan ng trabaho yung mga temporary worker. Yan. Whew. Lamig pa rin. Yan, punta ako dito sa may park. Ganda. Yan, ang ganda. Dito, pag summer, daming tao nandito, mga bata, naglalaro. Dito tayo sa Frozen. Tingnan natin dito. At saka maganda dito yung park nila kasi may covered court. Malapit ko sa trabaho ng asawa ko. Kami dito pupunta pag summer. Dito, pwede ka dito mag-picnic, pwede ka mag-play dyan ng soccer, kung ano-anong sports. Ganda dito kasi kahit umulan, magpa-party ka, pwede ka dito. Birthday party sa summer. At yun nga, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo, mga kababayan dito sa Canada at sa Pilipinas, na pag mag-student ka, dapat may sapat ka pong budget. Hindi lang po pupunta ka dito at magtatrabaho habang nag-aaral. Kasi ngayon po, talagang hindi na. 20 hours a week na lang po yung pwede. Kasi pag nag-30 hours ka dito, consider as full-time na po yun. Don't forget to subscribe, comment, and share na rin po sa aming video. Thank you! Bye-bye!